Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Overloading ang pangunahing dahilan na tinitingnan ng DOTR. Kaya lumubog ang MV3 Kirsten 3 na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 52 katao. Ipinag-utos na rin ng DOTR ang pagsasampa ng kaso sa Allison Shipping Lines na may-ari ng naturang barko. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guiliang. Sa press conference ng Department of Transportation kaninang umaga ay binunyag ni Secretary Banner Lopez na hindi pa man nakakapaglayag ang MV3 Kirsten 3, ilang violation na ang ginawa nito. Iniimbestigahan ng DOTR kung paano nagawaran ng seaworthiness certificate ang barko, gayong nakitaan umano ito ng safety deficiencies. Natuklasan na hindi rin umano ito dumaan sa weight bridge na siyang tutukoy kung sumunod ito sa weight limit. Lumabas din po sa investigation na hindi dumaan ang mga rolling cargos tulad ng mga truck at motorsiklo sa weighing bridge doon sa Pantalan. Ibig sabihin, hindi po natimbang ito, wala tayong actual weight. Kundi ang meron lang tayo ay informal estimation. Napag-alaman pa na hindi lahat ng pasahero ng barko ay nakasulat sa manifesto. Sa huling tala ng Philippine Coast Guard, 52 ang pasahero na kumpirmadong patay, habang 316 ang nakaligtas. Kung pagbabasehan ang bilang ng mga nakaligtas at nasawi, lumalabas na overcapacity at overloaded ang barko. Ipinagutos rin ng DOTR sa Maritime Industry Authority o Marina na magsampa ng kasong administratibo laban sa Allison Shipping Lines, ang may-ari ng MV3 Kirsten 3. Inatasan na rin ng Marina na pag-aralan kung dapat i-revoke ang Certificate of Public Convenience ng kumpanya. At isa sa mga mas mabigat po na lumabas sa investigation report, itong vessel na to, itong MV3 Kirsten 3, meron na po itong safety deficiencies. Ganun pa man, nabigyan sila ng safety certificate o seaworthiness certificate. Ang gumagawa po nitong safety audit, sabihin natin pagdating dito sa vessel, ayon sa Marina, ay ginagawa ito ng isang supposedly third-party provider, yung sinasabi na ng classification society. Naglayag ang naturang barko mula Zamboanga City patungong Hulosulu noong gabi ng January 25 at lumubog kinaumagahan malapit sa barangay Balok-Balok, Basilan. Dahil sa trahedya, ilang personnel din ng Marina at PCG Region 9 ang sinuspinde. Sa huling pahayag ng Allison Shipping Lines, nanawagan ito sa mga pamilya ng nasawi at nakaligtas na makipag-ugnayan sa kanila para sa financial assistance at gasto sa pagpapalibing. Michelle Guiliang para sa All TV News, Channel 2. Sa gitna ng mga kontrobersyang ibinabato sa kanya at mga impeachment complaint na inihain sa Kamara, nanguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa net satisfaction ratings sa mga opisyal ng pamahalaan batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Narito ang report. Sa nationwide survey na isinagawa ng SWS noong November 24 to 30, 2025, 54% o tinatayang 648 sa 1,200 adult respondents ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng vice-presidente sa mga tungkulin. 26% naman o mahigit kumulang 312 ang hindi nasisiyahan habang nasa 240 respondents ang hindi makapagpasya. Lumalabas na halos 5 sa kada 10 katao ay pasado ang performance ni VP Sara. Nagresulta ito sa net satisfaction rating na plus 28, katumbas ng 336 respondents, ang mas maraming nasisiyahan kaysa hindi. Mas mataas ito ng 6 na puntos mula sa kanyang plus 22 rating noong Setyembre 2025 na nagpapakita ng pag-angat ng kanyang marka sa ika-4 na quarter ng taon.
Ayon sa SWS, ang resulta ay nasa klasipikasyong moderate, ngunit ito na ang pinakamataas sa mga opisyal na isinama sa survey, kabilang sina Senate President Tito Soto, House Speaker Bogie D at Chief Justice Alexander Gesmundo. Sa mga klasifikasyon sa survey, pinakamataas ang excellent, sunod ang very good, good, moderate at neutral. Sa parehong survey, nakapagtala si Senate President Vicente Tito Soto III ng plus 16 net satisfaction rating o 192 respondents ang nasisiyahan out of 1,200. Si Chief Justice Alexander Gesmundo ay may plus 9 o humigit kumulang 108 respondents, habang si Speaker Faustino Bogie D III ay may plus 5 o nasa 60 respondents. Kapwa ang mga ito nasa kategoryang neutral. Pinakamataas ang suporta kay VP Sara sa Mindanao, kung saan umabot sa excellent na plus 70 ang kanyang net satisfaction rating. Sinundan ito ng Visayas na may plus 41 o good, plus 9 naman sa Luzon na nagpapakita ng halos pantay na bilang ng nasisiyahan at hindi nasisiyahan. Kumpara noong Setyembre, tumaas ang kanyang rating ng 9 na puntos sa Visayas at 10 puntos sa Balance Luzon. Bagya naman itong bumaba ng 3 puntos. Pinakamalaki ang itinaas ng kanyang marka sa hanay ng mga kabataang edad 18 hanggang 24. Una na naglabas ng survey results ang SWS kay Pangulong Bongbong Marcos nitong nakaraang linggo na nakakuha naman ng neutral. 40% ng mga respondents ang satisfied sa ginagawa ng Pangulo, 17% naman ang hindi masabi ang tingin nila, habang 43% ang hindi kumbinsido. Sa iba pang mga balita, 5 taong gulang na bata patay matapos tamaan ng ligaw na bala sa Maguindanao del Sur. Buhayang umatake umano sa isang residente sa Balabac, Palawan, hinuli ng PCSD. At nasa 100 pamilya apektado sa sunog na sumiklab sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City kaninang madaling araw. Hinuli ng Palawan Council for Sustainable Development ang dambuhalang buhaya na umatake umano sa isang lalaki nitong Enero sa Balabac, Palawan. Ayon sa PCSD, may habang 10.9 feet ang naturang buhaya na pasok sa pamantayan upang alisin sa kanya natural na tahanan dahil sa banta ito sa kaligtasan ng mga tao. Inabot ng 7 araw bago matrap ang nasabing buhaya at ngayon kasalukuyang nasa pangangalaga ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center sa Puerto Princesa para sa ukulang obserbasyon at seguridad. Patay ang 5 taong gulang na kindergarten student matapos itong tamaan ng ligaw na bala sa loob mismo ng paaralan nito sa Damalabas Elementary School sa Barangay Damalabas, Datopiang, Maguindanao del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas 8:40 ng umaga habang nagsasagawa ng klase. Napansin na lamang ng class advisor ng bata na bigla na lamang bumagsak si Farhadin sa loob ng silid-aralan. Ayon sa Probar, nagkataon na ang insidente ay kasabay ng patuloy na putukan sa pagitan ng mga armadong grupo sa kalapit na barangay ng Olandang, bayan ng Nabalawag, na sakop ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Region. Sumiklab ang sunog na umabot sa ikalawang alarma sa isang residential area sa Block 34, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City kaninang madaling araw. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog bandang 4:34 ng madaling araw at idineklara itong fire under control bandang 5:53 na ng umaga. Nagbayanihan din ang mga residente para tulungan ang mga bombero na maapula ang apoy. 4 ang naitalang sugatan habang 3 alagang hayop ang nasawi sa nangyaring sunog. Sa tala ng barangay, aabot umano sa 100 pamilya ang apektado at tinatayang nasa 30 hanggang 40 kabahayan ang natupok ng apoy sa nangyaring sunog. At sa sports balita, pumirma sa University of Hawaii ang second best female tennis player sa bansa na si Teniel Madis na magiging parte ng women's tennis team sa nasabing universidad. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Winelcome na ng University of Hawaii ang second best player ng Pilipinas na si Teniel Madis. Magiging parte ito ng koponan ng women's tennis team. Sa kanyang IG story, sinabi nitong isang karangalan at isang pribilehiyo na maging bahagi ng Hawaii tennis team. Nagpasalamat din ito at nananabik sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Naglaro si Madis bilang wildcard sa kauna-unahang international tennis tournament sa bansa na Philippine Women's Open
Nag-uwi din ito ng 2 bronze medals sa 2025 Asian Games kasama si Pinay tennis star Alex Ayala. Tubong M lang North Cotabato si Tenny at nag-iensayo sa ilalim ni Coach Bobby Angelo ng Philippine Tennis Academy. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.